Nolimi Tangere. Ako po pala si Maxine G. Bragas ng grade 9 Pumelo at tatalakayin tungkol sa Nolimi Tangere sa Kabanata 21 at 22. Kabanata 21, ang kasaysayan ng isang ina. Nalaman na ni Sisa na wala sa kumbento si Crispin, kaya nagmamadali siyang umalis para umuwi ng bahay. Gulong-gulo ang kanyang isip sapagkat hindi niya alam kung ligtas ang mga anak. Labis ang kanyang pag-aalala na nadakip ng mga Gwardiya Sibil sa Basilio at kung saan niya maaaring hanapin ang nawawalang si Crispin. Hindi niya ininda ang init ng araw at bako-bakong kasalan at kinatahak. Natigilan si Sisa dahil natanaw niya sa hindi kalayuan ang dalawang Gwardiya Sibil na tangan ang kanyang inahing manok. Palayo ang mga ito sa kanyang dampa. Hindi hinuli ng mga ito isa man sa kanyang mga anak. Salamat po, Diyos ko, at kay buti nila, bulong si sa sarili. Pati niya kung gaano kalupit ang mga Gwardiya Sibil. Babae man o matanda ay walang paggalang ang mga ito. Natuwa siyang hindi dinampot ang mga anak. Nakasalubong niya ang mga ito at laking gulat niya nang isitahin siya ng isa sa mga Gwardiya Sibil. Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Ha? Tinutukan siya ng baril ng isang Gwardiya Sibil. Huwag kang magsisinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Sa oras na magsinungaling ka ay itatali ka namin sa panungkahay at saka babarilin. Hindi ko po alam kung nasaan sila. Matagal ko pong hindi nakikita ang bunso kong si Crispin. Ibigay mo sa amin ang salapi na galing sa mga anak mo. Kung ayaw mong ikaw ang aming damputin, utos ng isang Gwardiya Sibil. Mga Ginoo, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Si Basilio walang naibigay sa akin ni isang kusing. Halughugin niyo man ang buong bahay ay wala kayong makikita sapagkat kami mahirap lamang. Maaari ninyong gawin ang anumang maibigan ninyo, subalit hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw. Kung ganoon ay ikaw ang dandaputin namin at dadalhin ng kwartel. Lumunga at nagmakaawa si Sisa sa mga Gwardiya Sibil, subalit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Pinakiusap niya na kung maaari ay mauna siya sa paglalakad dahil napakalaking kahihiyan ang damputin ng mga Gwardiya Sibil. Hindi sumang-ayon ang mga Gwardiya Sibil dahil nasa ilalim silang utos at maaari siyang makatakas. Pinagbigyan siyang maglakad ng nauna na may 2 hakbang pagdating lamang sa bayan. Pinagtiinan ni Sisa ng mga Gwardiya Sibil at gayon na lamang ang kanyang kahiyang inabot niya. Pagdating sa bayan ay narinig ni Sisa ang tunog ng batingaw mula sa simbahan. Hudyat na maglalabasan na ang mga tao. Nagmadali siyang maglakad upang hindi masaksihan ng mga taong bayan na siya'y dinampot ng mga Gwardiya Sibil, subalit huli na. Naglabasan na ang mga tao at nakita ang nangyari sa kanya. Nasaksihan rin ng mga tao kung paano ipinagtulakan si Sisa ng 2 Gwardiya Sibil para ituro ang direksyong kanyang tatahaking patungong kwartel. Ibinalanggo si Sisa sa loob ng kwartel at may 2 oras na nang magpasya ang alpares na palayain siya. Ang kurang ang may kagagawin niyan. Kung nais niyang maibalik ang sinabing perang ninakaw ng mga anak nito, hingin niya kay San Antonio. Hiyang-hiya si Sisa sa paglalakad sa kali sapagkat pinagtitinginan siya ng mga tao. Nakauwi na siya sa bahay, subalit wala pa rin ang kanyang mga anak. Natagpuan niya ang isang pilas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Labis ang kanyang naging pag-aalala. Anong nangyari sa kanyang mga anak? Patakbong naglalakad si Sisa sa kalye. Umiiyak habang sinasambit ang mga pangalan ng anak. Mga anak ko, nasaan na kayo? Basilio, Crispin, mga anak ko. Buong magdamag ang kanyang pananambitan. Kabanata 22, Liwanag at Dilim.
3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Isa sa mga naging usap-usapan ay ang pagdating ni Maria Clara. Marami ang natuwa sa pagbabalik ng dalaga dahil marami ang humahanga sa taglay niyang kagandahan at kahinhinan. Isa pa sa naging tampok ng usap-usapan ng mga manong at manang ay si Padre Salvi. Sa pool ng dumating ng San Diego si Maria Clara ay malaki ang pinagbago ng pag-uugali ni Padre Salvi. Madalas raw na nagkakamali ng misa ang kura. Marami ang nakapansin sa pananamit nito at labis itong pinagtatakhan ng mga tao. Madalas siyang natitigilan kapag nagmimisa at hindi na rin nakikipag-usap pagkatapos ng misa, ayon sa isang taong nangungumpisal sa kanya. Kapansin-pansin rin ang kanyang pangangatyat. Ang higit na pinagtatakhan ng mga tao ay ang pagliliwanag ng kumbento sa tuwing bibisita si Padre Salvi sa bahay ni Maria Clara. Dumating si Crisostomo Ibarra pagkaraan ng 3 araw mula sa kabisera ng lalawiganin. Bumaba siya ng kwarwahe. Nagkasalubong pa sila ni Padre Salvi na noon ay patungo rin sa bahay ni Maria Clara. Nagtagpo ang magkasintahan sa bintanang nakaharap sa lawa at napapaligiran ng punong suha at bulaklak ng ilang-ilang. May balak silang mamasyal kinabukasan. Ipapahanda ko ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway, ang sabi ng binata. Ayokong makasama ang kura, sabi ni Maria Clara kay Crisostomo. Nagtataka si Crisostomo. Bakit? Paghiwaray ko'y binabantayan niya ang lahat ng mga kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa tingin niya na waring napakahiwaga. Madalas ay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapanaginipan ang sulat at ang aking ina. Maging sinasinang at andeng ay nakakababalitang hindi raw masyadong kumakain ang kura at tila napapabayan ang sarili, ang sabi ni Maria Clara. Ngunit hindi maaaring hindi natin siyang kumbidahin. May kaugalian tayo dito at isa pa'y narito na siya, ani ni Crisostomo. Ilang saglit pa'y nakita ng magkasintahan na papalapit sa kanila si Padre Salvi. Tila napipilitan ang ngiti ng pagbati ng nakabakas sa labi nito. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo magkasakit. Di ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Hining ang tinig ng kora at hindi makatingin diretso sa dalawa. Sinamantala na ni Crisostomo ang pagkakataon na maimbitahin ang pari. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda namin na ang aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa gubat Idaraos, malapit sa puno ng baliti. Iyon po ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari, malugod kong tinatanggap ang iyong panayaya. Nagpaalam na rin si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara. Madilim na ang paligid habang naglalakad siya sa kalye. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya. Hindi po ninyo ako nakikilala, Ginoong Crisostomo. Subalit may 2 araw ko nang hinihintay ang inyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan kahit wala isa mang nagnanais tumulong sa akin. Nawawala po ang aking mga anak at nabaliw ang aking asawa. Anong kailangan ninyo sa aking Ginoong? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Sumabay kayo sa akin sa paglalakad at saka ninyo sabihin ang inyong pakay. Nilamon ng dilim ang 2 lalaki hanggang sa tuluyang nawala. Salamat sa panonood at pagkikinig. Naway mas lalong nating naunawaan ang mga aral na pinakita sa Kabanata 21 at 22. Hanggang sa muli, paalam!